Tapos ito yung part na or side na pumutok. Ito. Yan. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, ito na, bali part 2 ng turbulence na CW13 na power amplifier natin. Yun. Sa mga hindi nakapagpanood ng video natin sa previous vlog natin, may-ari nito ay taga Romblon. Pinadala dito sa atin di Mabuhay tracking yata yun, hindi ko matandaan gaano. Kinuha namin sa may mapulang lupa. Sabi dislap pa. Ayun, pasensya na kayo guys ha. Background natin medyo alanganin yung pagkakulay ng video natin. Ito kasi sa bandang labas ako, kita yung araw. Kaya agaw yung dilim tsaka araw. Yun, shout out sa may-ari nito. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo dito sa akin, sir. Part 2, i-repair na natin siya kasi na-review na natin ito eh. Ang issue nito, kaya pinadala dito sa akin is may pumutok na parts or pyesa. Ang pumutok dito sa may power supply section nya, yung dito. Yan. Ito, pumutok. Yan, napalitan na daw ng ibang technician yan. Hindi ko lang alam kung anong nangyari, bakit hindi na patino. Value niyan 104 na 250 volts eh. Natin, baklas na lang. Baklasin ko muna ito. Hindi natin re-review na ito eh. Mabaklasin na lang and then palitan yung dapat palitan dito sa may power supply section nya. Tapos kung sakali, kung kaya ko siyang i-fix bias ko na para sigurado na may buy, para pagbalik doon sa Romblon eh. Yan, i-fix bias ko yan katulad sa ginawa ko nung yung CW na 11. Try ko lang. Try ko kung makaya ko siyang i-fix ko siya. Yan, palitan natin yan. Tapos yung ito, i-fix ko rin ito. Ayan, stay tuned lang kayo. Banatan na natin to. Baka banatan pa ng iba. Mabaklasin ko lang itong power supply. Yan, medyo matrabaho ito. Kasi pag baklas pa lang eh, maraming wire. Napaklas ko na yung power supply nya. Yan, ito yung board nya. May kulang na 4 na piraso na space. May space na pang 4 na piraso na para sa capacitor. Kasi ang board na ginamit dito is alam ko pang CW2K. Pininto ko na to nung sa previous vlog ko kasi mahaba ng board siya. Ayan. Kaya meron siyang abang dito. Kung sakali in case na ginamit siya sa pang CW2K eh magiging 16 itong capacitor niya. Ayan. Ito yung mukha niya. Ayan. Tapos recap natin. 12 piraso na 22,000 by 100. 100 volts na 22,000 microfarad. Yan. Tapos ito yung part na or side na pumutok. Ito. Yan. Tapos lumiyab yung linya yata. Kaya nilagyan ng iba ng nilagyan ng unang gumawa ng wire. Mga nag-jump sila. Siguro baka lumiyab to or hindi ko lang alam anong exact nangyari. Same sa may ilalim. Yan. Ang mga mylar na yan, katalasan value niyan, kuan eh. 104. Yan, nakalagay na naka-indicate sa my board. 104 na 250 volts. Tapos, kasi may hirap maghinang dyan, maaari siguro. Ano kaya magandang gawin? Pwede, tanggalin muna itong kuan, yung heatsink ng diode. Baklasin ko lang itong dapat baklasin. Tapos palitan natin yung dapat palitan. Tinanggal ko na yung lahat na 104 na 104 na 250. Yung tinanggal na kinabit ng una ng gumawa. And then yung dating stock pa yung nakakabit, tinanggal ko na. Yan o. Tapos yung pinilit natin, ito 250 pa rin naman binilit ko, pero original yan. Pinalitan ko na lahat, pati dito sa may kabila oh. Yan. Dito sa loob, yan, pinalitan ko na rin yan. Saan na ba yun? Ito ang dalawa pala. Kasi 4 dito sa kabila eh. 4 sa kabila, 4 din dito. Dalawa rito, dalawa dito, tapos 4 dito. Tapos yung wiring, binago ko. Medyo pinaganda ko konti. Yan. Ito yung sa ilalim.
Kasi lumiyab yung lumiyab yung linya ng board. Yan, kaya ginawa ko ganyan, no. Yan, para luminis-linis siya tingnan. So ngayon, ibabalik ko lang ito. Babalik ko lang to dito sa may casing, and then baklasin ko itong board. Try kong i-fix bias katulad sa ginawa ko sa may CW11. Fix natin para mas tumibay siya. So ngayon, stay tuned na kayo. Kami ko ng fans dito. Yun, no. Paring Mar. Oh, nandun. Ito naman, no. My one and one and only solid supporter. Yun, no. Kasi paring Ray. Ngayon, ito na yung board, oh. Inalas ko na. Haba ng board. Haba ng board na ginamit dito. Pagkakalam ko, ito yung board ng pang-toke nila, eh. Ayan. Ngayon, kaya ko binaklas to, kasi sabi ko nga kanina, try kong ipipix bias ito. Kasi pag tumagal ito, masisira ito, eh. Nagkakaproblema ulit. Kaya i-fix natin. Ginamit na value 302, 3K. Ayan. Kung ano yung ginawa ko dun sa CW na 11, ganito rin yung proseso na gagawin natin. Baklasin ko lang ito, and then tapuan na natin. Banatan na natin to para hindi na mababa yung walang kwentang vlog natin. Pagkakalam ko, hindi ko na, binabura ko na yung video ko dito, yung mga stock ko na video sa may cellphone ko, eh. Ang alam ko sa CW100 ko, CW11 ay 2.5 yata yung na-fix ko dun, eh. Ito, try ko sa may 2.5, 2.7K. Try ko kung ano yung magiging kalabasan ng niya, ng bias niya. Dapat 2.25 yung bias, eh. Kailangan 0.25. Sa normal na bias ng power amp is 0.25 lagi. Try kong isubok ito sukatan. Yung 2.7 ito, 2.7K. Yan. Try ko. Ito na, binalik ko na yung ito, number ni sir. Yung isa lang muna. Yung isa, hindi ko pa binalik kasi ito lang muna yung itae natin. Trying and error ba? Habang nag-antay sila ni pare ng kape. Ano, pagpahaba ng oras. Quezon Ag pa magagaling? Galing Starbucks pa yun, eh. Dire-deliver pa. Quezon Ag pa in order. Ngayon, 2.7 na. Naka-fix yan sa 2.7. Subok natin. Oh, naka-plug in na. Ayan. Umandar na yung pan, no? Naka-blue na siya. Sukatin natin. Kailangan mga 0.25 lang ipalabas na raga natin. Hindi na tayo sa sobra dyan kasi mainit yan. Eto. Nanyo, pasensya na kayo, isang kamay lang gamit natin. Baliktad. Baliktarin ko lang yung test prod. O yan. Medyo mataas siya ng konti. Baba natin. Alam ko yung CW11 na yun, alam ko 2.5 yung ginamit ko, eh. Baguhin natin, baba natin yan. Ibaba natin mga 2.7, gawin natin 2.5. Dahil wala akong 2.5, ang gagamitin ko dyan 1K and then 1.5. Baklasin ko lang ulit ito. Nagpalit na ako 2.5, isang 1.5, isang 1K naka-series. Pasensya na kayo kung paputol-putol yung video natin, wala, ganun talaga. Kaysa lalo lang haba yung video natin. At least sinasabi ko naman na, and then pinapakita ko naman kung paano siya gawin, anong proseso. 1.5 and then 1K. 5 band kasi ito. 2.5 yung magiging klabasan niya pag siniris mo. Ngayon ibabalik ko lang ulit itong board sa mic, mga kable, and then sukatan natin. Sana maging okay na. Para, ayun na, hindi ko na ipapakita yung paggagawa sa isa kung sakaling madali ko ito. Diretso audio test na lang tayo. Ito na, naibalik ko na yung board. Ayan, 0.25, yan, silipin nyo. Yan ang naka-series na yan, Ngayon, switch on natin kasi mahaba na yung video natin. Yan. Okay na, mandar na. Yan, naka-active. Sukat to the max ulit tayo. Buti dito. Hindi, analog mo na, pre. Dito si pare, assistant natin ngayon. Assistant to. Future kwanto, future kwanto, master technician. Sabihin ng iba, pre, may habang na naman tayo. Iba pa naman sinasabi, may habang daw ako. Ganun talaga, eh. Ito, 0.20. Kung may pagyayabang naman, pwede lang yun. Wala problema. Kailangan 0.25 yung kunin natin. Kasi yung orig nito, 0.25. Kaya i-0.25 natin.
Oh, baliktad. Dapat laging baliktad yung unang subok ko. Kasi naka-analog tayo eh. Subok natin sa analog, and then subok natin sa digital mamaya. Oh, ayan. Ayan oh. 0.25. Sanwa yan ha, Sanwa na original yan. Yung gamit Kaya natin. accurate talaga siya. 0.25 ah. Yan. 0.25. Analog, Gamit tayo ng analog. Analog. Digital. Digital tayo. Sa digital. Ito naman kahit baliktaran lang pare, okay. Kasi magni-negative side lang, sign lang naman yan kung sakali. Ito. Yun. Ayun oh, sapol na sapol oh. Sakto, wala man lang kasobra-sobra. Negative 25 yung nakalagay kasi yung test prod baliktad. Baliktarin natin para Makita. hindi masabi na kwan. Sabihin baliktad yung kwan natin eh. Sa digital kasi kahit baliktad okay lang kasi magsa-sign lang naman na negative yan eh. Yun, Oh, ayan, no? oh. Wala na Oh. sign. Sakto. 0.25. Sa full sa 2.5. Ganun talaga. Yan, 2.5. 1K and then 1.5 ang ginamit ko. Pares lang pala yung bias ng ginamit ng kwan. Ng 1.1 and then 1.3. Galing ng Sanwa ko no. Accurate talaga. 0.25. Pati itong kwan, anong brand to pre? Ganda. Abyss Guard. Kahit mumurahin pero sa full. Ganda ng kwan mo, accurate. Din, oh. Sanwa original yan, pares lang. So, ngayon, hindi ko na ipapakita sa isang board. Yan. Kung paano siya gawin. Kasi, yun lang naman gagawin kong proseso sa isa eh. Kaya antayin na lang pag naikabit ko na, and then i-audio test na lang natin. Baguhin yan. Yan na yan. Yan na yung resistor gagamitin ko. Wala naman tayong 2.5 na diretso eh. Kaya series, okay na yan. Naibalik ko na yung board. Pinix ko na rin yung tornilyo. Nakatornilyo na ito. Yan. Ito yung unang tinisting natin. Unang pinix natin. Ito yung pangalawa. Yan na yun. Yan. Tapos, sukatan natin. Sukatan muna natin kung parehas sila. Yan. Tapos, sana po parehas. Sensya na, magalaw yung camera natin. Ito. Ayan o. 0.25. Ito yan ha. Dito. So, ayan o. 0.25 o. Pares na parehas o. Ngayon, magkakabit lang ako ng speaker. And then, audio na natin kung kakaroon na to. Ang problema rito mga mylar, pinalitan na natin yung bago. Yan. Ngayon, stay tuned lang. Ito, day 2. Wala na, ako na lang mag-isa rito. Pangalawang araw ngayon sa paggagawa natin ng turbulence na CW13. Kagabi, diba nung tinisting ko, utik, pumutok ulit. Akala ko yun lang, okay na. Yun pala, may problema pa. Meron palang isang linya na dapat yung dalawang paa ng 104 ay magkasama. Ngayon, naibalik ko. Tapos, nung pinaandar ko, pumutok na naman ulit. Tapos, ang sanhi pala ng lagi niyang pagkaputok ay yung mga wire. Yung maninipis na wire, katulad niyan, no? Ganyan, no? Yan, manipis na or malutong na siguro. Papasukan ng mataas na voltahe, pumuputok siya. Kaya ngayon, yung isang linya na yan, matagal na rin bago pumutok. Mga kalating oras siguro, bago siya pumutok. Ayaw pumukos. Yan, yung puti na yan, na wire yan. Ginamp ko na lang, nilagyan ko na ng wire. Kasi nga, yan mga may wire na yan, mga lumiyab na linya yan. Kaya siguro lumiliyab siya dahil mataas ang voltahe kasi nasa side ng high rail to eh. Yung 123. Yan. Ngayon, okay na to. Kuan na to eh, mga 2 oras ko na pinapatugtog na, hindi na siya pumutok. Hindi, hindi katulad nung una na siguro, minsan, mga wala pang, basta pag on mo pa lang, na naka 220 ka, pumuputok agad eh. Ngayon, di na. Kaya na pinapakramdaman ko, hindi naman na umiinit eh. Kaya naka 220 na ako, kasi nga, kakapatay ko lang nito eh. Kasi pinapatugtog ko mula sa kanina, kasi naobserbahan ko kung okay na siya or hindi na. Yun na, na-fix na natin to dito. Sigurado na yan. Kung may problema yan, dapat pumutok na kanina pa yan. Yun, naka-fix bias na rin ito. Yan, para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Ito, naka-fix na. Mas matibay na diamak na ito. Ayun, naka 220 na. Yan. Katulad nung nakaraan na ganyan, pag on mo, mga seconds lang.
muputok agad yung kwan doon, yung mylar, and then yung linya. Kasi yung mga linya nga maninipis na eh. Siguro sa katagalan, lumulutong siya, and then pasukan ng high voltage, hindi kinakaya, pumuputok siya, and then madadamay na yung 104. Ayun, wala tayong processor, laptop lang. And then yung nakakabit dyan, isang tweeter, isang base, usual na setup ko. Yan ako. Ulit. Tsaka pabol ko pala guys, lahat ng linya dyan, yung maliit na yan na linya, dito lang yan sa itim puti na wire, parang sa may switch lang yan eh. Lahat ng linya ng 104 na yan, tinibayan ko na yan. Bali, bukod sa may wire na yan, may mga wire, hindi talaga kaya siyang tayin eh. Kaya kailangan mo ng wire na i-jump na. Yung iba na hindi pa siya putol, kiniskis ko, and then tinira ko talaga, hininang ko ng todo. Pinatungan ko ng panghinang. Kaya doble, may wire sa baba pa, kita nga. Yan, okay na. Kahit paano nagawa natin ng paraan. Kasi yan ang problema, sabi ni sir na lagi pumuputok yung 104. Dito, walang problema dito kasi kwanto ito sa mid voltage. Kalagitnaan voltage nito. Ito yung brown, mababa na ailer rin nakalagay dyan kasi mababang voltahe lang. Ito, mataas ito yung 123 niya ito. Kaya lumiyab siguro yung linya. Wala na tugtog. So ngayon guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin kasi marami pa akong gagawin. Sir from pinagpapa-shoutout sa akin nakalimutan ko yung pangalan. Tsaka hindi ako nagbibigis ng pangalan Sir from Romblon. Okay na yung turbulence na CW13 mo. Hindi na pumuputok. Kanina ko pa inoobserbahan to halos magti 3 hours na umaandar. Hindi naman na pumuputok. Kung may problema yan, dapat putok na siya agad. Katulad nung mga una na pag kato 20 mo putok agad. Ilang, maraming sa pagkakatiwala ng unit mo dito sa akin kahit ang layo-layo ng Romblon na ipadala nyo rito para ipagawa lang. Motion, bago tayo magtapos, siyempre, shop muna natin. Shop natin, always on the go na, 24/7. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, Sauyo Road, Sauyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, pag-follow. And then, siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre pang hit ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin.